mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pahawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang mga noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, malinaw ang ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay nakaharap sa mga tao at sa kanyang mga alagad at sinabi, gawin ninyo ang kanilang itinuturo, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Sapagkat nagtuturo sila, ngunit hindi naman ginagawa. Ito yung mahigpit na paalala laban sa mapagkunwari at mapagmataas na pamumuno. Ngunit higit pa rito, ito rin ay hamon para sa ating lahat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kadakilaan sa mata ng Diyos? Sinasabi ni Jesus na ang mga Pariseo at Iskriba ay mahilig magpabigat sa kapwa. Ngunit sila mismo ay hindi tumutupad. Mahilig sila sa pagpapakitang tao, mahahabang panalangin, malalaking palamuti, at pag-upo sa mga pangunahing lugar. Ito ay nagtatanong, ako ba'y namumuhay para sa hitsura o para sa katotohanan? Madalas nating sinusuot ang mga maskara, mabait sa simbahan, magalang sa publiko. Ngunit sa loob ng tahanan, palaging galit, malamig at walang malasakit. Ang hamon ni Jesus ay malinaw. Huwag tayong maging dalawa ang mukha. Sinabi ni Jesus, isa lang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Dito ipinakita na ang awtoridad sa komunidad ay hindi para maghari-harian, kundi para maglingkod. Sa lipunan ngayon, madalas ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa politika, sa negosyo, at minsan maging sa loob ng simbahan. Pero kay Kristo, ang tunay na pinuno ay hindi ang mataas ang natitulo, kundi ang marunong yumuko upang maglingkod. Sa ating maliit na mundo, pamilya, trabaho, komunidad, ginagamit ba natin ang ating impluwensya para magmalaki sa sarili? O para mapalapit o maglapit ng tao sa Diyos? Ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod ng lahat. Ito ang radikal na aral ni Jesus. Ang sukatan ng kadakilaan ay hindi yung posisyon, yaman, dangal, kundi yung paglilingkod. Kung titingnan natin ang mga taong tunay na minamahal at naalala natin ay yaong naglingkod, isang ina na nagpakasakit para sa pamilya, isang guro na nag-alay ng panahon sa estudyante, isang pari
o relihiyoso na tahimik na nag-alay ng buhay para sa misyon, sa huli ng ating buhay, maalala ba tayo bilang isang taong naglingkod? O isang taong ginusto lamang maghari? Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ito yung lohika ng kaharian ng Diyos. Kung sa mundo, ang may mataas na posisyon ang pinupuri, sa Diyos, ang marunong magpakumbaba ang dakila. Ito'y mahirap. Lalo na sa kultura natin ngayon kung saan yung social media nagiging plataforma para ipakita ang ating highest real ng buhay. Kung saan gusto natin laging magmukhang matagumpay, maganda at masaya. Pero ang Diyos ay tumitingin hindi sa ating mga posts, kundi sa ating puso. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ni Kristo na suriin ang sarili. Ginagawa ba natin ang itinuturo natin? Tayo ba'y namumuhay para sa katotohanan o para lamang sa impresyon ng iba? Ang posisyon at pribilehiyong meron tayo, ginagamit ba natin sa paglilingkod? Ang ating pananampalataya ay hindi sukat ng dami ng alam o ganda ng ating pananalita, kundi sa kababaang loob na ating ipinapakita sa iba. Mga kapatid, ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos ay nasa paglilingkod. Ang Kristiyanong pamumuno ay hindi pagiging hari kundi pagiging lingkod. Kaya't hayaan nating maging totoo ang ating mga salita at gawa. At ang ating pamumuhay ay magiging tanda ng kababaang loob at pagmamahal. Pag nilayan natin yung sarili natin, tanungin natin, sa ating araw-araw na buhay, paano ba natin ginagamit yung ating kaalaman, posisyon at impluwensya para ibangon ang sarili kong pangalan o para maglingkod sa iba at magbigay luwalhati sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging tapat at mapagpakumbaba. Alisin mo sa amin ang pagnanais na maghari at palitan ito ng pusong handang maglingkod. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa bawat hakbang ng aming paglilingkod. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.